The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Dito ay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Good morning! Good morning! Kayo'y nakikinig sa DCRJ 810 AM sa aming programang Double R sa Radyo Bandido. Masayang talakayan, masayang kwentuhan, tapatang talakayan, lahat ho ng issue ay pag-uusapan at good morning, Kuyang Ruel. Mukhang busy ka. May lakad ako eh. Yes, good morning, paring Ricky. July 6. Ang bilis ng panahon. Sa kalagitnaan na tayo ng taon ng 2024. July 6, tas August, tas September. Hindi lulutang na si Kuyang Ruel, si Jose Marichan. Oo, yung mga Christmas song niya. Ano ba? Ikaw magaling ka dyan. Paano bang kantahin niyo, Kuyang Ruel? Yung paborito mo? July pa eh. Pwede na rin. Yung Golden Voice ko, hindi pa masyado. Actually, pasalamatan natin sa ating 5,500 followers. Ang dami na. Sa Legit ating yan, legit ha. Walang legit yan, hindi wala katulad yan dagdag. nung ibang natin ha. May fake news. Hindi, at saka siyempre hindi lang yan. Yung mga nanonood sa atin sa Sky Cable 224. Aha. At saka siyempre sa mga digiboxes and black boxes. Aha. Di ba? Siyempre sa mga nakikinig din sa radio sa 8:10 AM. Oo, marami ho yan. Yun nga, pinag-aaralan natin paano ba sila makakasali. Pero although karamihan na may mga smartphone na Kuyang Ruel no? Pero mas gusto pa na rin nila sa TV para raw makita ang kagwapuhan. Ganun ba? Okay, gagawa tayo ng paraan dyan, no? At itong araw ho na to, July 6, 2024, kung man hong ginagawa nyo, marami makipagdadaanan, daanan nyo lang. Pero ang tao kasi may kanya-kanyang pinagdadaan ng buhay, no? May iba may masaya, may iba may mga karamdaman. At palagi na lang dapat magpasalamat palagi. Sabi nga, every gising is a blessing. Yun ho. At yung mihinga ka, isa hong malaking blessing na yan. No. Iba kasi, kaya may nabasa ako, Kuya Ruel, yung sabi ng isang vlogger na although nasawi na siya, no? Pero namatay na. Pero sabi niya yung makahinga ka lang ng malaw at makatulog ka, isang malaking blessing na. Isang malaking biyaya sa iyo. 'Di ba yung iba naka bedridden? Oo. 'Di ba? In short, wag tayong makakalimot. Oo, at palagi tayong magpasalamat. At nga pala, Kuya Ruel, papasalamatan ko lang. Talaga namang ang Pilipino hospitable, di ba? Mm-hmm. Hospitality na nandyan at may tayong isang kasama insidente diyan sa Save More Nagtahan. At medyo may nangyaring at ang bilis ng nila, ng mga ng security action. guard, ng mga tumulong sa atin. At kahit even ng mga customer na may alam pala, I think nurse yun, no? Tinignan, ang daming nag-asikaso kagad at tinala na dyan sa Save More Nagtahan. Maraming salamat sa mga guard, staff at kahit yung mga bagger dyan tumulong. Kuya Ruel, pasalamat kami dyan. At sa Nagtahan PCP, no, na ginawa nating ambulance.
no, para dalhin dyan sa ospital ng Sampaloc. Na maraming salamat sa dalawang pulis na hindi ko na napangalanan, no, pero pasalamat tayo kay General Thomas Arnold Ibay, MPD Director, ng mga tauhan niya. Maraming salamat, General, dun sa dalawang tauhan niya. Bigyan natin ng pagkilala yan. At saka dun sa pamunuan ng ospital ng Sampaloc kay Dr. Eileen Laksamana. Asawa to ni Konsehal Ninong Rod Laksamana ng District 2. Yan, maraming salamat lalo na kay Nurse Rachel diyan sa ospital ng Sampaloc. At marami pa siguro dapat improvement diyan, although mabilis ang asikaso. May mga napuna lang yung ibang mga nandun na mga naghihintay, Kuya Ruel, no? Tanong mo kung bakit. Bakit nga? Kasi daw yung mga gwardiya, cellphone lang ng cellphone. Hindi attentive. Ako pag galit ako, mapaikutan kayo ng mga supervisor nila doon. Na lalaro lang kayo, nanonood lang. Dapat duty kayo. Maski nagwardya ka, dapat pagdating sa life, dapat yan ang unahin mo. Although nasa information lang naman sila, Kuya Ray, pero sumasahod ka, di ba? O tas yun lang lang napinan ng ibang mga, pero in fairness naman, okay naman sila. At yun nga lang, siguro dapat maging attentive din, di ba? Kasi sa hospital kasi nagkakaroon din ng nakawan, di ba? At may mga pasaway rin. Sana maging alertive din yung mga guardian sa ospital ng Sampaloc. Overall, maraming salamat sa Save More nagtahan, yung mga staff diyan. Sa pag-asikaso po sa amin mabilis na aksyon sa mga PCP diyan sa nagtahan din, yung dalawang pulis natin at yung ospital ng Sampaloc sa pamuno ni Dr. Eileen Laksamana, siyang hospital director ng ospital sa Sampaloc. Maraming salamat at ang buhay napaka-ikli lang, no? I-enjoy natin at ano man yung mga karamdaman na asikasuhin nyo yan. Dahil ang sabi mo nga, usually binabanggit mo, Kuya Ruel, ano bang health is wealth. Yun, pinakamahalaga, hindi yung pera no? Kasi maski na sobrang dami mong pera. You cannot buy life, extend life, di ba? Even the happiness. Tsaka hindi mo gamit ang pera mo sa pag may sakit ka. Ay, marami tayong dyan, diba? mga tycoon dyan, business tycoon. Nagamot ba nila yung sakit nila? Di ba? Napahaba ba nila yung buhay nila? Hindi, yun nga sabi nila, pag mas marami kang pera, mas marami kang stress. Bakit ba yun? Buti na lang wala tayong pera. Hindi, actually, mas wala kang pera, stress ka rin. Stress ka rin, Pero di bali na ako may stress, marami kang pera. Ganun ba yan? Pero pinakamalaga pa rin yung simple na buhay, maging masaya ka. Kasi sabi, pag marami ka rin kayamanan, marami ka rin kaaway. Di ba? At dahil marami naiinggit. So, enjoy nyo lang. Moderate lang ba? Kung pag maraming pera, masama din. Anything is too much is bad. Tama. Kaya kung nasa manu kayo, nasa bahay, nasa ospital, o sa anuman, palagi nyong magpasalamat pa rin sa ating Panginoong Jesus. Yan. Siyempre sa kanila lahat na may marami kayong problema. Huwag niyo masyadong dibdibin. Gawin yung challenge yan sa buhay, di ba? Yun ang mahalaga. Think positive. Dahil tayo, araw-araw may mga pinagdadaanan din, di ba? Maraming huwag kayo sasama na loob yung mga hindi nanalo. Diba? Okay, at sa oras na 10:05 ang ating poll question, Kuya Ruel. Kayo ba, naniniwala ba kayo sa pahayag ni AP Chief Staff Bronner na infiltrate na tayo ng mga China sa mga iba pang businesses, no? Particular sa media na napasok na raw ng China para ma-impluwensyahan ng mga Pilipino. Bigay niyo sa amin ang yung reaksyon, opinion at komento. At i-share ang aming live episode ngayong July 6, 2024 para manalo kayo ng 100 GCash load. Dahil ang poll question na natin sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to. Yan, ang helmet na pumasa sa Philippine Standard. Probably Philippine made. Oo. Yan, na meron silang planta dyan sa Santa Maria, Bulacan. Thank you, Motoman! Yan, okay, Kuya Rued. Na-share niyo na ba ang live episode namin ngayon? Sabi nga ni Merlin de Valencia, good morning, shared, done. Share done, ba? Bigyan ng jacket yan. Sabi ni Kuya Ray Pards, good morning, double R. Yan na nga, simple naman ang gagawin lang dito sa aming programa. At ito,
ilang taon na natin ginagawa, namimigay tayo ng load. Baka nang susunod, mamigay tayo ng cellphone, Kuya Ruel. Ganun ba? Baka may sponsor tayong makakuha. Pag-iipunan natin yun. Magkano ba sweldo? Pamura na kayo ng mga cellphone, ha? Mga smartphone dati, di ba? Napakamahal ng mga smartphone. Oo nga. Di ba? Ngayon, Dati, ano yan status symbol yan. oo, status symbol pagka yan. may cellphone ka, mayaman ka. Na may camera pa. Kasi dati, di ba, Mga yung 5110, Top 31. Wala pa di ba? nagpapaano pa tayo. May mga kulay-kulay pa. Ilaw-ilaw na. Ibang klase yung papa-repair mo lang na ganito. Lagyan mo ng ilaw. Oo. So, ngayon, ano ng klase ngayon, Kuya Ruel? High-tech na. High-tech na lahat. Tapos pagandahan pa, padamihan pa ng megapixel para maging maganda yung Maganda resolution mo. Oo. lahat nagbabago naman, Kuya Oo. Ruel. At dapat sumabay rin tayo sa pagbabago, 'di ba? Kundi may iiwan tayo sa mga makabagong teknolohiya. Pero ang advancement minsan Nakakasama. nakakasama din, di ba? Mhm. Dahil ang mga dati naglalaro tayo physically. Oh. Basketball, bowling, lahat. Ngayon puro na sa pati billiard nga nasa cellphone So yung tao nakaupo na lang. Dati chismisan lang sa kanto. Ngayon pati sa social media may Meron na. chismisan Oo nga, no? Oo, nag-upgrade. Nag-upgrade na rin. Anyway, Kuya Royd, basahin na natin itong mga feeling headlines nitong nagdaang linggo. Ito na nga si AFP Chief of Staff Romeo Browner. Nagsabing napasok na raw o na-infiltrate na ng China ang ilang sektor sa ating bansa. Gaya na rin ng media o telecommunication para raw ma-impluensyahan ang mga Pilipino. Supreme Court magsusumite ng preliminary report kaugnay sa sinasabing pagkakasangkot rin ng ilang korte sa paglaganap ng illegal na pogo sa bansa. Ayon kay Supreme Court spokesperson Tony Camille Ting, under review ng NBank ng mga maestrado ang nasabing report. Malawak na, Kuya Roy. Media, pati korte. Di ba? Naku, nakakabahala ho ito. Si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, pinag-aaralan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na gawing state witness laban sa mga nag-ooperate ng illegal pogo sa bansa. Ayon yan kay PAOCC spokesman Dr. Winston Casio. Health emergency allowance. Inabangan ng mga health workers na naglingkod noong panahon ng pandemya na umaabot sa 27 billion nakatakda ng ibigay ng DBM. Yan ang good news, Kuya Ruel. Yung mga health workers nung panahon ng pandemic, ngayon lang nila matatanggap yung mga allowances na base dun sa health emergency. So better late than sorry. Oo, better late than never, di ba? Oo, tama. Tuwan-tuwa ngayon ng mga kasama diyan pati mga guard, mga health personnel, hindi lang yung mga doctor at nurse. Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inuutos kay bagong Education Secretary Sani Angara, congratulations po Senator Sani Angara, na rebisahin ang K-12 at palakasin ang pagtuturo ng Philippine history sa mga kabataan. Rebisahin niya yung K-12 ba? Sagutan nila Senator Nancy Binay at Alan Peter Cayetano, nakakasira muna sa imahe ng Senado ayon kay dating Senador Ping Lacson. Kabilang si Lacson ay kabilang sa Senatorial bet ng Administrasyong Marcos. Kabilang siya 11 no? 11 ay 12. Sino kaya ang 12? Yan ang abangan natin. May binabanggit tayo. Baka yun ang pang Dapat ba 12 o 13? 12 lang. Ang tatakbo. Oo, 12. Kasi may 12 ng although na wala yung isa, pero 12 pa rin ang ipaparehas. Utang ng bansa, utang na talaga, umaabot na sa 15.347 trillion pesos sa pagtatapos ng buwan ng Mayo. Mas mataas na 8.4% ito kumpara nung nakaraang taon na May 2022. Ayon yan sa Bureau of Treasury. Samantalang nanawagan ng Hollywood actor na si Leonardo DiCaprio. Kamukha mo yan sa mga Pilipino na protektahan ang masungi georeserves sa Baras, Rizal na namimintong proyekto
na malaking banta sa biodiversity conservation at ecosystem restoration sa bansa. Oo nga eh. Kasi pati si Leonardo DiCaprio, kilala mo yan, ba? Sa Titanic yan. Oh, Kuya akala ko Ruel. sa Titanic. Oo. At environmentalist siya. At talagang tinagpa niya si Pangulong Bongbong Marcos para sabing i-reserve. Kasi maganda doon sa Baras Rizal, ha? Ano yan? Parang pang biodiversity balance natin yun. Dahil kumbaga dito sa Manila, may forest part eh. Ayun na yung natitirang kumbaga baga raw ng Metro Manila kasi ang daming puno ron eh. Yung nagsisibing lang of So parang Clark yan. Clark, bawal Sa Clark talaga, ba? di ba? Oo, sobra. Okay. Eto presyo ng kamatis umabot na pala sa 150 hanggang 180 pesos kada kilo sa pamilihan. Pero ayon kay Agri spokesperson Arnel de Mesa, babalik rin ang presyo nito sa susunod na linggo sa halagang 80 hanggang 100. Mahal pa rin. Di wag na tayo muna kumain. Hintayin natin. Mahal pa rin. So, talagang no plate, no travel policy laban sa mga tricycle sa buong bansa. Plano ipatupad ng LTO. Mga enforcers nagsimula ng manita sa mga TODA sa Metro Manila. Pero napansin natin kanina umaga, Kuya Ruel, aktibo yung sa pagto ng mga, hindi naman obstruction yun. Although na malapit sa bangketa. Pero pinasok naman niya no? Aktibo yung Manila Traffic and Parking Bureau na manita at magtowing. Ang lalaki pa ng mga towing trucks nila na lahat daw ng obstruction. Sa tingin ko ba obstruction ba yun? Hindi kaya sila nakakabala ng negosyo ron, 'di ba? Maagang maaga, biro pagising pa. Wala na na sa sakyan mo, 'di ba? Hindi naman sa tingin ko yung nakita natin, hindi naman siya obstruction eh, no? Kasi masyadong malaki yung Pasok na bangketa niya, bangketa tapos niya, pumasok. naipasok niya. So meron Oo. pang 1 to 2 meters na madadaanan ng sakyan. Oo, Ng mga tao. Oo, masyado ng mga sa bagay, sabi nga raw ni Mayor, nagalit si Mayor nung nakarang DHU meeting bakit? Ang sabi niya, may PI siya. Nagmura siya eh. Bakit? Ba't daw mahina ang kita ng parking? Ang laki ng kita noon eh. Ba't ngayon daw mababa kita ng parking collection nila? Baka wala ng kotse. Hindi, baka binubusan ni Eddie tsaka ni Patty. Pinakamatandang prisoner o bilanggo sa Pilipinas, pinalaya na mula sa National Bilibid Prison. Laya na si Gerald o Jerry de la Peña, 85 anyos, matapos ang 11 taong pagkakakulong dahil sa kasong murder. 85, ano pang gagawin niya? Siyempre, di ba? Nalalabi, bigyan mo na ng kalayaan siya. At least pag umabot siya 100, pero 100,000. May 100,000 siya. Pero ito nga, dapat bigyan din mga humanitarian consideration yung mga ganitong di ba? 85 doon na lang siya sa Bilibid, di ba? Kaya ito magandang yung nalalabi niyang masaya siya rito sa nalalabi niyang araw o taon, no? Nilalagi niyang prisoner na si Jerry de la Peña. Mabuhay ka. Bagong laya ka na. Mr. Jerry de la Peña. At magbagong buhay. Ayan. Okay, ang balitang ito, siyempre, atid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. ang King's Herbal Capsule na mabibili nyo nationwide sa Mercury Drug. Di ba, Kuya Roel? Mabisa ko yan, pampalakas ng immune system. Okay, balikan natin itong Kuya Roel, no? Ang banta ng ng AFP na meron na raw talaga nakapasok na infiltrate, no? Nung pa man, meron na, di ba? Tagal na. Tagal na Pati mga negosyo, di ba? Ano ba kinakain natin? Inuna talaga yung mga product di ba? From China. So, halos lahat galing China. China na. Doon ka lang. Kaya nga sabi nila God created man and woman. And the rest is made in China. Kaya nga, eto nga, di ba, nabahala na rin, pati pala sa mga korte natin sa bansa, Kuya Roy. Na-impluwensyahin na rin, nabiyayaan na rin ng pera ng Pogo.
kaya nire-review ng Korte Suprema. Parang Yung COVID mga na, korte. kumalat Kumalat Oo. na, dahil maraming pera sa Pogo, no? Lahat, pag maraming pera na, nag-iiba lahat ng ano, di ba? Hindi Ay, pwede, wala. hindi pwede. Oh. Hindi, meron budget yan. Bakit hindi mo sinabi? Ay, nako. mga- Gagawa tayo paraan. Anyway, may bago rin, si Antonio Trillanes. Ngayon lang niya tinaon, no? Na mag-file ng Thunder case laban kay dating Pangulong Duterte at kay Senador Bongo. Sabi nila, recycled lang daw to, sabi ni Senador Bongo. Kahit na recycled yan, kung may patunay naman. Ang dami dinala ni Senador Trillanes sa Department of Justice. Pagkalaki-laki ng mga dokumento. Siguro nasa Pero siya nagdala. Ha? Siya nagdala. Hindi, may kasama Kasi naman pagka siya. sobrang dami, hindi kaya ng ano yan. May kasama Ng naman lalabo. siya. May kasama ng lalabo. 20 kilos lang eh. Okay, congratulations kay Kuya Ruel, kay Education Secretary, bagong Education Secretary, Sani Angara, ang batang UP yan. At ang tatay niya ay dating senador at dating presidente rin ng UP. So, kabisado rin nila. Pero sabi ni Senador Win Gatchalian, naalala mo ba, pinanggit ni Senador Win Gatchalian, dapat ang iupo, hindi politiko. Pero, in fairness naman sa kanya, magaling tong mama. At wala tayong nakitang kasi kasuhin niya talagang tututok siya doon dito sa edukasyon, sa larangan niya. Pinakamahalaga yan, Kuya Ruel. Lalo na daw sa tututukan niya yung, di ba, sa huling datos, yung PISA, mahina raw ang mga Pilipinos, mga batang Pilipino sa math, sa English at sa science. Ako, magaling ako sa math eh. Magaling. Kabisado na kita. Talagang Biro magaling mo, sa- merienda, almusal, tanghalian, hapunan, math. Sarap. Sarap na ng buhay. Anyway, nabanggit natin, Kuya Ruel, ang utang ng Pilipinas ay umabot sa 15 point, di ba? 347. 347. Oo. Trillion yan, trillion. Yun, maski na 0.347, wala ako eh. Ilan ang Pilipino ngayon? Sabihin na natin 120 billion. So, magaling ka sa math, Kuya Ruel. Kung 15 magkano trillion yan, divide by 120 million na tao. So, lumalabas 125,000 ng utang ng bawat tao. Oo nga. To be exact, kinuwenta ko na yan, Kuya Ruel. Ano, to be exact. 128,455. Sayang, hindi ako maabot. 125, 128 pala. So, ang may utang na si Ariel, ikaw, ako, at yung mga bagong panganak ng 128,455. Baby pa lang, mayroon na utang na 128,000. Oo. Sana pera na lang yun no? Oo nga eh. No? Kung ganun kaya, no? Kung may budget tayo na ganun, bigyan mo yung bawat Pilipino ng ganung halaga. Di, sa tingin mo, Makakaginawa na yun. makakaginawa Oo. yan. Wag lang nilang Wag na isugal. Oo. Wag na isusugal sa online gambling. Online casino. Oo. Ubus yun. Oo. Diba? Ubus yun. Oo. Ubus yun. Alam mo naman, walang naging, meron palang yumaman sa sugal di ba? Meron ba? Oo. Naging milyonaryo. Talaga? Oo, dating bilyonaryo siya eh. Ngayon milyonaryo. Talaga pag ang sugal walang advantage sa buhay natin 'yan. Tama ho yan. Yan. At, pero anyway, good news naman dun sa mga health emergency itong health emergency allowances para sa mga nurse, sa mga doktor, sa mga lahat ng health personnel na naglingkod nung panahon ng pandemic, 'di ba? Sila ho talaga ang frontliner, 'di ba? Na andito yung sakit pero hinaharap nila. At maraming nagkasakit na at namatay. Pero sabi nga, pero okay na rin. Sabi nga, it's better late than never. Kasi nga, paano yung mga namatay naman? Hindi makakatanggap. Kasi yung makakatanggap na dito, Kuya Ruel, yung mga buhay. Hindi pa pwede pasa sa Oo nga, yun siguro dapat Kasi siyempre, kunwari, ang father niya, naging frontliner, sa serbisyo, biglang nahawa, nagkasakit, namatay. Sana matulungan din yung sana nga maging bahagi rin tong health emergency allowances na aprobado na ng DBM na i-release na ho yan sa madaling panahon.
Ayan. Hindi kaya madaling umaga, Kuya Ruel? umaga, madaling araw. Sa madaling panahon. Yan. Matatanggap kaya nga good news niyan sa mga lahat ng health workers na nalingkod ng pandemic. Yes. Anyway. So, mag-greet daw ang ang sige. pangulo ng Mayto Elementary School, batch 72, na si Artul Talentino. Ang celebration daw itong Sabado sa Cafe 925 Kalison, Kalumpit, Bulacan. Pagbati mula sa inyong lingkod at sa batchmates ng MES batch 72. At siyempre, pa-shoutout daw kay Mrs. Gloria Danganan Timoteo sa kanyang 64th birthday sa July 4, 2024. At siyempre, paki-greet daw po ang anak ni June Payungayong. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Maraming salamat sa mga nagbe-birthday dyan sa aking kapatid na si Lourdes. Advance happy birthday. Ang dami mga... President, nakalimutan ko. Happy birthday pala kay Kanino? sa secretary ko, kay Kate Lunar. Yan. Cake Luna. Cake pa lang yan, ha? Oo. Cake ba? Kate. Oo, Kate. K-A-T-E. Kano niya si Leonardo DiCaprio. Hindi ko alam eh. Si Kate Winslet, di ba? Sa Titanic. Di mo ba na? Oy, maraming salamat sa mga nag-comment. Napakarami. Maya-maya, basahin natin. Itong bahagi lang nito. Itong suki natin na si June Vicente. Opo, napasok na nila. Lahat ng larangan. Pati politika at ekonomiya. Panalangan lang daw niya. Tulungan tayo ng Diyos. At yung you will niyang... hindi mangyari yun. Okay. Marami. Si Edby Trabado, Kuya Ruel. Itong member ng 4 na sikat. Sabi niya, pwede pong mangyari yan. Sa panahon ngayon, wala na pong posible. Pagpapalit lang ng personalidad, nagagawa na ng hindi namamalayan. Parang pinaano niya rito si Mayora Alice Go. Ayon din kay Rudo, posible daw yan. Okay, kay Ray, sabi niya, yes, naniniwala po tayo nandyan na sila. At nakapesto na raw. Aba, Kuya Big Boy, ako ay naniniwala sa kanyang pahayag. Kaya sa kapwa Pilipino, galiing bagmatyag anumang oras. So maging vigilant ho kayo. Si Winston Lau, yes daw. Siguro si Winston Lau, nakausap niya to no? Yung mga Chinese din. Malamang, may nakausap na siya. Credible yung mga ganyan. Yes po, ikaw kasi yan ang talagang balak nila. Ayun yan kay Jestro Abulencia Fernandez. Si Christy, sabi niya, posible ho. Pero balang araw, lalabas ang katotohanan. Okay, maraming salamat kay Cornelio Vicente, kay Les, kay Anton Vargas, kay Jerop, kay Rex, kay Francis Taris Villanueva. Hindi raw po naniniwala si Francis pala na napasok na. Si Clifford, sabi niya, hindi po totoo yan. So, di siya naniniwala kay AP Chief of Staff, Browner, AP Chief of Staff na yun, Diba? May intelligence yun, Yes, sabi naman yan ni Bok Russia, Sana lang hindi. Ang panalangin ni B. Yan At ikaw sabi niya, may opinion, yes daw. Kasi posible raw yan. Mararamdaman naman natin at nakakain na nga natin. Di ba nakakain na natin? Nandito na. Hindi lang natin nakakain, nagagamit pa natin. Sabi nga nila, hindi ka sasakupin ng by war o hindi sila gagamit ng DAS. Pero yung economic mo, pinapasok na nila. Di ba? Parang yung nangyari dyan sa yung nakuha nilang airport tsaka yung port diyan sa dahil may utang sa kanila yung isang bansa sa Sri Lanka. Ginawa nila airport. 'Di ba nakuha nila? Parang invasion na rin yung kung titingnan. Ito galing kay Jason Valencia, niniwala ko diyan. Maraming kasing korap o nababayaran sa ating lalo na sa ating gobyerno kay suki natin kay Ronald Tumbaga. Wag lang po tayong magpanik sakali mga makapasok na sila rito. Mag-ipon na lagi tayo ng pagkain, perang panggastos. Problema, wala tayong maipon na pera. Gabot, magtanim kahit sa paso. Yun, dapat pala ganoon. At kay Merlinda Valencia, pwede po kasing magtagal na sila nandito.
o ngayon na lang nabubulgar? Matagal na pala dito, ngayon lang nabubulgar. Oo. Ito kay Adekoa, good morning Kuya Ruel. Blessed Saturday. Bakit kuya? Mas bata ako. Day, joke lang. Ito at kay Anyong, good morning daw. Yan. Okay. Anyway, yun nga, yung pinapasabi sa atin, siguro ang magandang gawin ay talagang paigtingin natin yung alertness, no? At ito maganda itong si dating DSWD o MSWD diyan sa Maynila, Kuya Ruel, si Boss J. De La Puente, no? Si Boss J. De La Puente, no? Bumuo siya ng isang NGO na layuning ipaalala o paigtingin yung pagiging Pilipinismo o patriotic natin mga Pilipino. Ito yung tinawag niyang yung grupo niya isang bansa, isang Pilipinas, isang non-governmental organization na tinayo ni Mr. J. De La Puente kasama ang iba pang mga na kinabibilangan ng mga piskal, mga judges, mga member ng PNP, retired PNP, no? Na layuning ipaalala sa mga Pilipino ang pagiging Pilipinismo, na pagiging patriotic, no? Ito yung isang bansa, isang Pilipinas, no? Si J. De La Puente naimbitahan kamakailan daw ng US Embassy na sa pagdiriwang ng July 4, yung Independence Day ng US, na ginanap. At magaling palang mga Amerikano Kuya Ruel naimbitahan si J, dating opisyal si J. De La Puente ng MSWD, no? At may natulungan kasi siyang pamilya, isang Amerikano at saka yung dalawang anak. Hindi nakalimutan ng mga Amerikano yun, no? Inimbitahan siya, kahit matagal na nangyari at hindi na siya opisyal ng sin. Naimbitahan siya sa selebrasyon at naging bahagi siya ng 4th of July. Ano ba ang 4th of July nung Independence Day, nakalaya na nung 1771 ang mga Amerikano mula sa British colony. So rin pala. Galing mo pala sa history. Sabi hindi ko alam yun kasi hindi pa ako pinapangalak. Ayun. At itong layunin ng isang bansa, isang Pilipinas, layuning paigtingin ng pagiging Pilipinismo ng mga Pilipino. So, ibig sabihin, magtulong-tulong tayo, huwag tayong mag-away at magbangayan. Ayan. At labanan mga agresyon ng ibang bansa. Okay. Okay, 10:29 na po ng umaga ang oras hatid sa inyo ng Sofitek Appliances, quality beyond limitation. Naku, marami tayong pag-uusapan pa sa susunod sa ating pagbabalik. Like usaping barangay, Kuya Ruel. Ang daming problema pala dyan sa barangay. Marami palang BOB yung barangay official. Masakit naman yung BOBO. Ano ba dapat? Dapat OBOB para OBOB. Hindi masyado nakakaya. Tapos babalikan din natin ang usapin. Update to tayo dun sa usapin ng Miro at Comelec deal, no? Yung 17.9 billion deal nila. Update tayo dyan at may update po tayo dyan at iba pang usapin dyan sa lungsod ng Maynila ng mga kabalastugan. Hinihintay na yan sa ating pagbalik. Huwag yung alis para malaman nyo yan. Magbabalik kami. Sandali lamang po. Ito po ang inyong kaibigan Jimmy Morato, nag-aanyaya sa inyo sa inyong palatuntunang Tsa-Tsahin Mo Baby, dito pa rin sa inyong paboritong AM station sa buong Philippines at sa buong mundo, DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Tsa-Tsahin Mo Baby, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired.
Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Kami, 33 minutes, makalipas ang ika-10 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng BTS. Blue top shirt. Yan, 100% cotton. Hindi yan 99% ha, 100% cotton. Masarap sa katawan yan. Malamig. Lalo ngayong mainit ang panahon, ayan ang masarap na suotin, di ba? At kumbaga komportable ka. Ayan ang BTS ni Eggy Ben. Thank you, Eggy Ben. Nako, binanggit natin kanina ha. Sabi natin, tatalakayin natin, marami yung mga barangay chairman, official, particular, hindi na lahat na natin ng mga nahalal lang, di ba na at karamihan doon walang trabaho eh. Pero bakit hinahalal no? Hinahalal dahil marami siyang malaking pamilya sila. Diba? Usually, di ba? Maraming kaibigan, pero yung talagang iboboto mo na gusto kursunada mo, hindi nananalo no? Pero dapat, alam mo, pagka gusto mo maging government officials, dapat meron kang certain requirements na sinusunod. Tatasan ba natin? Siyempre, kasi, kita mo, kunwari, may tinanong ka sa kanya, hindi niya alam kung ano yun. May iba, may mga chairman nga na hindi alam yung trabaho nila eh. Ganun ba? Basta alam nila, chairman sila. So, untouchable sila. Ganun ba? Diba? Basta gusto nila, ganito lang. Ganun lang. Pag tinasa mo na yan, Kuya Ruel, dapat bakit pag tumakbong presidente, kailangan na, good moral character, gano'n? Hindi, marunong magbasa at magsulat Tsaka nasa legal age yun ang requirement sa pagiging presidente Tumakbo kang presidente. Hindi pwede pala ako tumakbo presidente. Tatasan mo ngayong barangay Anyway, pero totoo nga kasi karamihan doon walang, okay kung di man, magbasa kayo, mag-aral kayo. Alamin nyo yung batas. Hindi, yun nga sinasabi ko last time, di ba? Dapat may certain degree. For example, for you to be a nurse, you have to pass the board exam ng mga nurse. To be a doctor, di ba? To be a lawyer, pumasa ka dapat sa bar examination. To be corrupt. Ano ba? Yun ang number 1 ata. Hindi, di ba? Pag ikaw, bigla kang, kunwari, kumanta ka lang, sumikat ka, naging politiko ko. So, what will your contribution be? Kasi you don't know anything, di ba? Mag-hire ka pa ng somebody na parang marami ka pang advisor. So, additional gastos yun. Kaya dami nating gastos sa gobyerno. Pero may mga exceptional naman dyan, Kuya Ruel, di ba? May mga exceptional din naman dyan na talagang inaral nila, inalam nila kung ano ba yung bago sila pumasok sa politika. 'Di ba? Bago kaya maging chairman. Meron rin namang mga talagang from nowhere to na nag-aral. Parang tayo. 'Di ba? Bago tayo naging broadcaster, nag-exam tayo sa KBP. Di ba? Inalam kung anong trabaho. Pinag-aralan natin yung mga, di ba, yung batas, compliance to be a broadcaster. Ang mahirap rito, kung ikaw ay Liga President, Kung Liga President ka, tapos hindi mo alam
ang trabaho mo, chairman ka, tapos ikaw, pag Liga President, ikaw yung yung League of yung pinakapinuno na lahat ng mga chairman sa isang lugar. Like sa Manila, pakita nga natin yung ang chairman dyan, ang president ng Liga ng kasama ng kanyang ina na naninirahan sa Barangay 129, Zone 11, District 1, Manila, laban kay Barangay Kagawad Ronnie B. Liwanag na parehong barangay. Bilang pagtugon sa reklamong to, ang Komite ng Barangay Affairs ay nagsagawa ng pandinig noong March 14, 2024 kung saan dumating ang mga nagrereklamo. Subalit hindi dumating ang respondent na si Kagawad Liwanag at hindi rin siya nagsumite ng kanyang verified counter affidavit o magpakita ng intensyon na humarap at magpaliwanag sa komite sa kabila ng mga notices na pinadala sa kanya. Bilang proteksyon sa minor at maiwasan ng undue influence, nirerekomenda ng Committee of Barangay Affairs na patawan ng preventive suspension without pay na 60 days si Barangay Kagawad Ronnie Liwanag ng Barangay 129 bilang pagtugon sa Section 63 ng RA 7160. Hinihingi ko po ang suporta ng bawat isa sa konsehong ito sa pamamagitan ng papasa ng resolusyon. Okay. Yung Kuya Ruel, may reklamo sa isang mali naman talaga yon. Parang minoleste mo something yung minor, no? Mali yun, tapos barangay official ka, no? Ayun nga siya sabi natin, pag may government official ka, dapat mas matindi. One step higher ang punishment mo. Dapat may gumagawang ganung batas, no? Ang problema rito kaya, pinasuspinde niya dun sa konseho. Yung pala, wala naman palang kinontra siya ng mga kapwa niya, konsehad. Siya ay Liga Presidente, kapatid ni Mayora Hani Lacunat yan, ang may power lang pala magsusumide yung kapatid niya, yung mayor. Pinasuspinde niya sa konseho. Hindi ba niya alam yung trabaho niya? Na siya, nakailang termino na ba si Lay Lacuna? Nakatatlong termino na ba? So, ibig sabihin, instead na siya yung pagpasuspende, magpasuspend. Dapat magparekomenda na lang siya. Kaya binago yung resolusyon niya Magparekomenda na siya sa kapatid niya. Oy, ate, suspendin mo nga itong angas na to. Kasi nagmulas siya, di ba? Pero baka naman siguro yung intention niya. So, di ba? Kinontra nga siya, Kuyang Ruel, ng mga kapwa niya. Imbis na, kinontra siya ni Konsehal Castañeda, Kaloy Castañeda, na dating Liga President. Mas may alam pa. Na dati siyang Liga President, kinontra niya yung sinabi na walang kapangyarihan na pagiging quasi-judicial ang konseho para isuspindihin yung isang barangay elected din kasi. So, pare-pareho kayo. Airing barangay official. Pare-pareho kayong elected, no? Pasuspindi mo na isang elected din, no? So, ang may kapangyarihan ng pala niya yung mayora. Outright kung administrative case, yan. Di ba pareho lang naman sila Lacuna, di pwede na siguro yun. Ayun, kaso dinampan niya sa konseho. So, di ka president ka, wala kang kaalam-alam sa ginagawa mo, pambira. Puro lang yata collection sa mga barangay official ginagawa mo. Yung mga kickback dyan Anyway, balikan natin. Ang daming mga barangay official talaga na walang alam Like yung, di ba, may isang papasara may isang parking private na property. Hindi mo hindi mo naman sakop yun. Maliban na lang kung talagang may assert ng reklamo o gumawa ka ng resolusyon para pasara may isang mga pero kung private property hindi mo yung sakop. Sa kanya na lang yun di ba? Unless kung may nilabag na krimen na pa ba So pwede kang balikan. Di ba? Pwede kang balikan at abuse of authority yun. Ganun ba yun? Grave abuse of authority. Tsaka pa ba? Marami na pwedeng ipataw doon. Kaya parang yung sa isang chairman dyan, si Chairman Jefferson T. Ba't yan? Hindi patawan din ng yung anak SK, yung mga kapatid, Hipag, Barangay Kagawad. Ginong pamilya na isang barangay dyan, kay Jeffrey T. Pambira naman yan. Ay nako, mas masarap pa yatang magpakulay na lang ng buhok Kuya Roy. Nakita mo yung kulay ng buhok na yun. Meron din ng tob nun Yung as white. As white ba yun? Uso yun no? Yan yung tob, hair colors.
Meron The overall vanity for colored Yeah, meron din silang kulay nun, 'di ba? Oo. Pang uso 'yun eh, no? Dati pag ganun parang matanda ka na eh, no? Ngayon Pero nga naghahabol sila na maging puti. maputi, Oo. oo. Kasi iba raw, parang nakuha rin nila 'yan sa mga Korean eh, no? 'Di ba? Sa mga Korean. No, kung ano yung uso eh, kung paano kung naging rainbow yan, di lahat magra-rainbow. Ah. Ano kaya tsura ng mga ganun tayo pare? Anyway, sa oras 10:41, binanggit rin natin kanina na yung usapin nung tayo hong unang nag-expose noon, yung usapin ng Comelec Miro deal na 17.9 billion na ginagapang ngayon ng ni Albino, yung isang negosyanteng Albino. Albino, may sakit sa balat ba yun, Kuya Ruel? Diba yung, Pero meron yung white- albino na ano eh. Na ano? Na ahas eh, mahal. Mahal yun, oh. yung kulay yellow. Oh, parang gano'n, di ba? Diba si namayapang Edong Reyes, ba meron rin siyang alagang Oo, may alaga siyang albino, di ba? albino, Oo. oo, dinadala pa niya doon sa headquarters yun eh. Lahat nagtatakot eh. Ayun usapin nito, na humingi sila ng extension sa Supreme Court. Binigyan sila ng 10 days para sagutin yung reklamo ng nating napanayam si Congressman Egay Irise ng Caloocan na magtatakbo muli bilang congressman diyan sa 2nd District ba siya ng Caloocan. Humingi siya ng extension. Humingi ng extension yung Miro at yung Comelec na bigyan sila ng 30 days pa ng Korte Suprema. Mukhang mahirapan sila sa petisyon na temporary restraining order at preliminary injunction. Yeah, sabi nila, namamadali na sila, wala ng oras eh. Bakit? Tapos may extension ba tayo? Ayun pala, nagmamadali sila. Hindi, extension para sagutin Oo nga, Hindi kasi... Hindi makukontinue yung negotiation. Para continue negotiation. Itong matindi, nasa phase 3 na pala yung usapin dyan. Ibig sabihin, nauna na. may bibinigay na. 10 billion pa lang binigay na. So, ang kulang na lang, 8 billion o 7.9 billion na lang ang kulang. Na-deliver na raw yung 10 billion. Wawa naman si Juan de la Cruz. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Si Juan de la Cruz. Kila Eddie, naibigay na raw. At, yung kay Patty, wala pa siguro. Sabado na naman, siyempre. Sumisingit, Ariel. Gugulit kami, sumisingit dun sa monitor. Anyway, yun nga, naibigay na raw sa phase. Paano kung ito ang senaryo, hypothetically, paano kung paboran si Congressman Irise ng Korte Suprema na itigil muna at pagbigyan ng tuluyan ng ibasura yung Comelec deal? Paano yung 10B? Ay nga, paano 10B? Naalala ko, may binanggit din tayo doon na yung Mega Pacific kasi na kinontrata rin ng Comelec bandang huli nung may nagpetition na ibalik na ng Mega Pacific kasi sila yung parang nag-supply ng mga papel something 1.2 billion yung Mega Pacific na kinabilangan din ng ng iba pang mga partners noon, yung Multiforms ni Johnson, ni Rosita ng Transpec at ng Alpha Steel, yung mga kasosyo ng Mega Pacific. Kuya Ruel, yung nito, hindi na binalik yung pera kahit may kautusan ng Supreme Court na ibalik ng korporasyon na to ng Mega Pacific. Yung pera, kasama rito yung triplex ni may-ari si Pedro Tan. Kilala ba si Pedro Tan, Kuya Ruel? Hindi. Sino lang kilala mo? Si Juan. San Pedro. So, hindi binalik ng Mega Pacific yung pera. Baka itong mangyari maging deja vu. Diba? Maulit. Deja vu ba ako yan rin? Paulit yung pangyayari na hindi na, nagbigay na ng 10 billion, hindi ibalik ng Miro yung 10 billion. Diba? Sa gobyerno. Ang laking lugi. Ang laki-laki ng utang natin. Diba? Dapat may refund yan kasi hindi bakit hindi? Nilutusan na. Bakit hindi pa binalik? Nun sa Mega Pacific yun, May order at in-expose sa atin dito yung 1.2 billion something. Hindi binalik pa. Hanggang ngayon at nakapanayam ko rito noon
si Attorney John Rex Laudianco. May aware siya doon pero hindi pa niya alam kung naibalik na nga ng Mega Pacific yung pera sa gobyerno. Ang laki-laki ng utang natin. No, baka ito mangyari doon sa 10 billion na nasa phase 3 na yung pag-deliver ng pera. Dahil nagbayad na. May nakapending ang kaso. Paano nga kung may babalik pa ba yung pera? 10 billion, Kuya Ruel. Napakalaking pera yan, di ba? Sobrang laking pera yan, 10 billion. So, ano na mangyayari? Ang dami nang makikinabang. Pag binalik mo yan sa gobyerno, hindi bababa lahat ng mga Yan, diba? yan. Ayan ang sinasabi natin. So, yan ang kaya update pala yan. lumalaki yung mga budget natin O di ba ngayon, ang magiging budget natin, ilan? Magkano? Di ba parang trillion? 5, yung magiging, di ba? Something 5.4 or something. Trillion. Trillion. Budget for the year. Di ba? Laki paano kung may budget din ba yung pagpapalit ng Department of Health? Sabi, papalitan ba? Ayun ba yun? Oo, siyempre yun nga papalitan, rename the Department of DOH. Health? Ano nang gagawin dyan? HOD. Health of Department. Pag ganun ba, malaki ang gagastos nila? Oo, pagpapakilala mo pa lang million na yung gagastusin mo locally. Paano kung internationally ang mo? Kasi para makilala siya na lahat pati paggamit sa mga dokumento papalitan yun Oo, diba? Siyempre lahat yan may marketing budget yan. Para makilala yung departamento. Ang dami mong gagawin, lahat ng mga forms, papalitan mo yan. Kung kunwari, mga resibo niyan by the million. Tapos nagbago ka ng pangalan. Papalitan mo rin. Yung mga emblem, papalitan mo rin. Pusina, lahat papalitan mo. ID. Di ba? Bakit hindi mo lang i-focus sa health? ang dami na problema natin sa health Pati ba yung pagpapalit ng pangalan ng Department of Health? Gagalit nga si Honorable Garin. Si Doktora. Dating secretary ng Department of Health. Sabi ba ni Garin, Kuya Ruel? Bakit nilang instead of renaming DOH, why not focus on the problem of health sa Pilipinas? Di ba? Sa dami ng problema ngayon, di ba? Ng kalusugan sa... di ba? Pag nakagat ka ng aso, dati dire-diretso ka. Dito may dadaanan ka pang isang departamento ng malasakit. Lalong gumulo. Pinalala mo na naman sa akin yan, Kuya Ruel, Gumulo lalo. Gumulo lalo talaga kasi nga, ang daming... experience mo Sinasabi ko lang yung experience mo. Na ang dami mo dinaanan, samantalang dati, diretso. Ngayon, parang instead na hypotenuse, naging two sides. Imbis na dumirekta. Ayun reklamo talaga ng mga legit na reklamo ng mga nandun yan bakit may ganun ba? Although, kasi batas yun Kuya Ruel. Pero bakit nung kahit batas na siya, walang ganun sa sa San Lazaro nung sistema na yan na lalong nagpahirap imbis na lalong nagpagaan ng pila kasi ang pag nakagat kang sa aso Kuya Ruel emergency yun sobrang kasi mamaya umakit sa utak yun di ba hindi na gagaling wala yun pag nandun nun wala na yung sa vaccine so ayun nga gumulo pa lalo tong programa ng batas ni Senador Bongo, pambira talaga. Balikan na nga natin itong mga tanong natin dito na sa tingin niyo ba na-infiltrate ng ating bansa ng mga China base sa pahayag ni AP Chief of Staff ni Romeo Browner. Sabi ni Kim So opinion niya to, di malabong mangyari dahil ilan sa mga broadcasting company ng Filipino-Chinese. Parang may pinatatamaan to. Wala ko, binawi na yung prangkisa noon. Yan ba? Natagal na, di ba? Hindi na natuloy si Ray, walang imposible sa China. Walang imposible si Irene C. Kuya Ruel, opo, di lang sa media. Halos majority ng sektor ng ating gobyerno, pati mga politiko, Chinese na din. Galing. Galing na ito Bigyan ng jacket si Irene C. Pati hindi natin, pasalamatan natin yung naka-live na nanonood sa atin. Sila San Gabriel, si Jeffrey Herrera, si Ramil Tan, at siyempre si Anyong. Yan. Si Mia Amor, sabi niya, opo, naniniwala ako before we know. Okay. At si Julie Pastor, sana naman hindi raw. Pero lahat ng sektor, napasok na raw nila. Si Jason, nabasa mo doon, naniwala ako dyan, marami kasing kurap.
ito, Rosendo, Lamtok, naniwala ako. Kasi naman may iba dyan, nagpapakontrol na sa ngalan ng bulsa. Aba, matindi itong akusasyon niya. Anyway, lahat po yan ay nasa mahiwagang botelya na ni Kuya Romel natin yan. Hindi ito botelya eh. Ano ba tawag dyan? Magic, Yun yun. Hindi ko Oy! Nako, 9 minutes na lang para magbubukas ng Creative Nail Last Salon, Kuya Ruel. Diyan yan matatagpuan sa Scout Alcaraz. Malapit sa Banawi yan. Creative Nail Last Salon. Ang paganda na gusto nyo gumanda yung pelikmata at saka yung kuko para hindi na bayangan sa Senado para wala nang away. Ganun ba? Sino ba magpapaganda ng doon? Si Senador Cayetano ba? Pinatulan ni Senador Cayetano eh. Kasi mali naman yung pangalan, ganda-ganda, Lourdes eh. Ginawa niya Marites. Oo. So, offending, siyempre. Offending. Alam mo ba may meaning ang Marites, Kuya Ruel? Ano ba ang ibig sabihin ng Marites? Hanapin natin ng Marites. Alam yata ni Ariel yung meaning ng Marites eh. Anong may latest may yun? abbreviation lang daw kasi yun eh, yung sabihin ng Marites, Kuya Ruel. Ito yung Marites para sa kaibuturan ng mga ito yung Marites, sabihin, Master of Arts in Relaying Information through Exaggerated Storytelling. Galing yung pala yung Marites Master of Arts in Relaying Information through Exaggerated Storytelling. Ayan. Eksakto. Saktong-sakto. Ginawa niyang Marites daw si Senador Nancy Binay, no? Anyway, sa ating oras, 10:53 na po ng umaga. Sa palagay mo, Kuya Ruel, ikaw ba? Sa tingin mo ba na-infiltrate na ng China lahat halos lahat doon sa pati media pinapasok niya para ma-impluwensya nyo ang mga Pilipino raw na alam mo na actually mas hindi nila infiltrate marami na talagang Chinese na nakapasok na hindi lang sa media natitikman natin nagagamit natin natitikman natin nasakyan natin. Sasakyan natin, diba? Tama. Di ba ngayon halos yung mga sasakyan made in China. Tama. Di ba? So, pero hindi na malayo. Meron isang product na hindi galing China. Ano yun? Hindi niya kaya. Ano yun? Yung ice. Hindi na kaya yun. Kasi pagdating dito. Meron na. Meron akong. Hindi, pag galing China, pag dumating dito, tunaw na. Tunaw na? Oo. Okay, sa akin naman, gaya nga binabanggit natin, natitikman na natin, diba? Nagagamit natin, no? At halos lahat, no? Nandito na, pumunta ka lang ng Divisoria, nandun na sila lahat, diba, Kuya Ruel? So, hindi yung posible, ang abangan na lang natin dapat, maging alerto tayo, na, pasukin na nila yung talagang magkokontrol sa ating isipan, lalo na yung media. Na gawin nilang monopolya nila yung ating pag-iisip na hindi sila bad. Pero base dun sa panayam kahapon nung sino ba yung Chinese na yun, Kuya Ruel, na sabi niya madadaan naman daw sa dialogue yun. Diba? Sila nga nag-umpisa nadadaan sa dialogue, yung action nyo hindi naman pan-dialogue, di ba? Dito mo, buong West Philippine Sea, nilalagyan nyo ng mga barko nyo. Di ba? May kwento nga dyan may isang barko malaki. Ang may-ari, Chinese. Ang dami niyang, yung mga staff niya, yung mga tao niya doon, puro Pilipino. Di ba bumagyo? Nagmuntik na mag-capsize. Alam mo naman, pagka mga ganong sakuna, o danger, di ba ang mga Pilipino nagdadasal. Yung mga Filipino crew ng Chinese, nagdasal San Pedro, meron pang St. Jude. Nag-aalit yung Chinese. Bakit daw? Kayo talaga, tayo lubok na, tawag pa pasahelo. Ayun pala yun. Ayun pala yun. Anyway,
Okay, yun lang naman ang ating opinion doon sa mga bagay na yan na usapin na dapat mag-i-alerto tayo dahil lahat na pinapasok ng Chia at nagagamit nga natin. Sana ito, gaya rin itong although Korean na company itong Miro, magmomonopoly siya sa atin na kahit na nilibag nila yung batas, no? Na dapat scrap na itong kontrata nila sa Comelec, itong 17.9 billion deal nila para sa automatic counting machine na po-provide ng Miro. At malaking katipiran niya kung ibaliwala na yan at ayusin na lang at gamitan na ng Smartmatic, kumpunihin mo yung paggamit ng Smartmatic na makakatipid at makakaluwag, no, sa pwedeng makatulong pa sa ibang bagay. Kasi no? almost half ang matitipid natin, di ba? Tama, oo. Ay, nako, talaga tong kaya sana mga maestrado sa Korte Suprema, no, madali na to. Binigyan sila hanggang July 17, no, para sagutin, may pasa nila yung komento doon sa petisyon ni Congressman Egay Erice. Kung ito ba'y dapat bang basura na o hindi. Ayan. Okay. Pero bago tayo magtapos, Bumunod kailangan na natin tayo. bumunod. Bumunod Baka ka. makalimot tayo. Tatlo. Dahil susunod na ang Tolmac Ignacio, wag ko kayong alis. Dahil may pa-premyo rin sila. Gaya namin dito sa programang Double R sa Radyo Bandito. Itong nanalo ng 100 pesos load. Gika si June Romel Galtin. June. At si pangalawa si Clint Jetro Fernandez. Aba, ang hahaba ng mga pangalan nito, Kuyang Ruel. Ito si Merlinda Abulencia. Aba, nanalo si Melinda Abulencia. Direct message nyo na kami sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Ayan ang aming fanpage. Okay, Kuya Roel, paalam ka na. Sa lahat ng mga listeners namin, kayong magsasawang makinig sa Double R sa Radyo Bandido every 10 to 11 a.m. every Saturday. Dahil basta radyo, Bandido. Iyon. Okay, maraming po salamat. Happy weekend at good morning kay Attorney Vladimir Kabigaw. Yan, nakikinig pala sana niya mula sa Australia. At sana samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado, ha? Okay, bye-bye. Hi, good morning, Benis. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.